May we request Commissioner Ray E. Bulay to read the proclamation certificate of Senator-elect Camille Aguilar Villar. We, Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Camille Aguilar Villar as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given this 17th day of May, 2025, in the city of Manila, Philippines. Signed, Chairman George Erwin Garcia, Commissioner Amy P. Perolino, Commissioner Maria Norina S. Tangaro Casingal, Commissioner Nelson J. Celis, Commissioner Noli R. Pipo, and Commissioner Ray E. Bulay. Palakpakan po naman natin siya. Tina, itong si Senator-elect Camille Villar ay hindi baguhan sa politika, lalo yung kanyang pamilya ay kilalang mga politiko. Tama, anak siya ni dating Senator Manny Villar at Cynthia Villar. Kapatid naman siya, itong si incumbent, no? Senator Mark Villar. Tama, naging director din siya ng ilang negosyo ng Villar family. 2019, nang pasukin niya ang politika at nanalo muna siya bilang representative ng Lone District ng Las Piñas City. Nahawak niya yung posisyon hanggang ngayon at muli siyang nanalo sa parehong posisyon noong 2022 elections. At doon nga sa datos na meron tayo ay youngest doon sa 12. No? Ang nakuha ni Camille ay number 6 siya sa Visayas, number 9 naman siya sa Mindanao. So, medyo interesting itong kay Senator-elect Villar at saka Senator-elect Marcos is that parehong in-endorse ng administration and ng Duterte camp. At itong si Camille, si Senator-elect Villar, ang sabi kahapon sa Palasyo, binibilang pa rin naman nila kahit may endorsement from the Duterte camp bilang administration candidate. Oo, hindi siya nawala sa listahan ng alyansa candidates kahit pa inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, paakyat na ng stage, Joseph, yung pamilya ni Representative ngayon, pero Senator-elect Camille Villar. Ayan ang kanyang tatay na si dating Senator Manny Villar. Oo. Ayan yung kanyang mga baby. Kasama niya yan nung prinoklama siyang Deputy Speaker. Okay. Umakyat din sila sa podium noon. Pero noticeably absent, I think, itong si Senator Cynthia Villar. Siguro pagka sila Bonds pa sila Darlene, kung hahanapin siguro nila later, kung may explanation or may ginagawa. No? And may we request Senator Villar to give us a short message. To the Chairman of the Commission of Elections, Honorable George Erwin Garcia, Honorable Ray Bulay, Honorable Amy Ferolino, Honorable Nelson Celis,
Honorable Ernesto Maceda Jr., Honorable Marta Tangaño Kasingal, Honorable Noli Pipo, sa lahat po ng nandito ngayong hapon, sa ating mga minamahal na kababayan, I stand here incredibly honored and humbled by this opportunity. I'm grateful to God that we had a peaceful elections with a very good result. And today, with all humility, tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito at karangalan na ito. And I promise that I will work twice as hard, that I will stand twice as firm, and that I will serve with all my heart and exhibit leadership, because leadership is about showing up, standing up when it's easier to play it safe, and speaking out when it's more convenient to stay silent. I am overwhelmed by this moment because this journey hasn't been easy, and my heart is simply filled with love and gratitude. Again, I would like to thank God, everyone who supported and was part of my campaign, to everyone who pulled me through this, to my fellow candidates and my fellow senators. You are all an inspiration to me, and thank you for encouraging me. Sa lahat po ng nag-volunteer at kasama ko nung kampanya, maraming salamat. And to my family, to my husband, Erwin, to my kids, Tristan and Cara, thank you for being with me through the highs and lows. To my brothers, Paulo and Mark, thank you for guiding me and bringing me home. And above all, to my parents, to my mom, Senator Cynthia, and to my dad, Senator Manny Villar. Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you and to serve and to help as many people as I could. And thank you for helping me achieve my dreams and making my dreams come true. And higit sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulong po sa akin at nagbigay ng tiwala at suporta, maraming salamat po. Iingatan ko po ang inyong tiwala at suporta at makakaasa po kayo na magtatrabaho po ako para yung mga pangarap natin para sa sarili natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, at para sa ating bansa ay makakamit natin ng sama-sama. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much, Senator Villar.